siya, kapgo lang siya, ikaw major. Hindi ka lang naawa doon sa anak ko na maliit lang, mo. Sa tahimik na bayan ng Capas, Tarlac, yumanig ang isang insidenteng nag-iwan ng pangamba at tanong sa buong komunidad dahil isang katutubong kafgu ang iniulat na nasawi matapos umunong bugin ng isang army major. Isang taong inaasahang magpuprotekta, ngunit siya pa raw ang naging sanhi ng trahedya. Nangyari umano ang lahat ng ito nang magpakilala ang katutubong kafgo sa naturang major. Subalit sa halip na normal na pakikipag-ugnayan ay tila napagbuntunan umano siya ng init ng ulo ng opisyal at mula sa simpleng pagpapakilala ay nauwi ito sa pambubog hanggang sa tuluyang bawian ng buhay ang katutubong kafgo. Subalit ang tanong, ano ba talaga ang punot dulo o dahilan bakit ginawa yun ng opisyal? Well, tapusin mo ang videong ito, kaibigan, dahil isasalaysay natin ang buong kwento ng isang katutubong tagapagtanggol at ng trahedyang nagmula sa isang simpleng galit, pang-aabuso at kakulangan ng respeto sa kapwa. Lasang aita kami, minaliit ng sundalo, walang kwentang aita. Nangyari ang insidente gabi ng July 13 taong kasalukuyan sa isang barracks na nagsisilbing tulugan ng mga nagbabantay sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Dito ay walang habas na pinagsisipa at pinagtatadyakan ng isang army major na kinilala bilang si Albert Peralta na naka-assign sa Intel Division sa Fort Bonifacio, Taguig, Metro Manila, ang isang katutubong aita na si Randy Manalo na miyembro naman ng kafgu. Ang mga pinsan naman ng biktima na nandoon din ay takot na takot dahil itinutok daw sa kanila ng sundalo ang kanyang service firearm at nagbanta na walang sino mang pwedeng makialam. Tumigil lang umano si Major Peralta nang makita niyang wala ng malay na nakahandusay sa lupa ang biktima na si Randy at basta na lamang niya itong iniwan. Agad namang isinugod ng magpipinsan si Randy sa pinakamalapit na hospital, pero kinaumagahan ay idineklara ding wala ng buhay ang biktima. Sa inilabas na death certificate ay napag-alamang ang ikinamatay ng biktima ay ang acute multiple organ failure, blunt traumas to the head, traumatic injuries to the trunk and extremities secondary to alleged mauling. Ayon sa mga pulis na nag-imbestiga at sa pakikipag-ugnayan ni Sir Ben Tulfo para sa kanyang programang Bitag, at ayon na rin sa mismong pinsan ng biktima ay bago pa man umano maganap ang pambubugbog ay galit na kinompronta ni Major Peralta ang magpipinsan at nagtatanong kung sino ang nambabato sa kanyang bahay. Sakto naman na nandoon noon si Randy Manalo at nakisuyo lang sa kanyang pinsan na makikitulog lang ng gabing yon. Dahil sa galit umano si Major Peralta ay nagpakilala si Randy bilang kafgu, pero tila napikon palalo si Major at nagsabi ng mga katagang, "Ikaw, gusto mo rin ba akong makilala?" Kasabay ng mga katagang ito ay agad niya umunong sinampal si Randy. Kasunod nito ay ang malakas na sipa na siyang naging dahilan para matumba si Randy, at dahil sa maliit lang ito ay hindi niya nagawang manlaban hanggang sa hindi na siya nilubayan pa ni Major Peralta. Dahil sa sunod-sunod na tadyak, sipa at linundagan pa ang kawawang katutubong kafgu hanggang sa mawalan na siya ng malay. Lingid sa kamalayan ni Major, nadurog na pala ang mga buto ng kawawang kafgu. Matapos ideklara na patay na si Randy Manalo, kinaumagahan, July 15 ay sinampahan ng kasong homicide si Major Peralta at ang provincial prosecutor ng Tarlac ay agad na naglabas ng subpoena laban sa kanya at inatasang magpakita siya para sa preliminary investigation at para makapagsumiti siya ng kanyang counter affidavit. Makalipas ang halos isang buwan, August 12 ay muli siyang inatasan ng provincial prosecutor
para humarap sa preliminary investigation. Pero ni anino nito ay di daw nagpakita ayon na rin sa mga kaanak ng biktima. Paghihinagpis at sama naman ng loob ang naging bunga nito sa pamilya ng biktima dahil ayon sa ama nito na si Mang Rodolfo Manalo ay siya lamang ang inaasahan sa pamilya. Idagdag pa dito ang sobrang bagal na pag-usad ng kaso kaya naman ilang araw ang lumipas ay nag-post sa social media ang kapatid na babae ng biktima pero sa halip na makatulong ay ginamit pa ito na dahilan ni Major Peralta para magsampa ng kasong libel. Kaya naman dahil dito ay lumapit na ng tulong ang pamilya ng biktima sa programa ni Sir Ben Tulfo na bitag at agad naman silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad pero hanggang pangako lang din ang binitawan ng mga ito. Guidance ni girl narrated to ensure na may imbestigahan lahat ito. We can assure you po na talagang justice will be executed sa anak niyo and will ensure na hindi siya makaalis o hindi siya makatakas dahil pinag-gusto na natin ito. Sa ngayon mga kaibigan, hindi natin alam kung tuluyan bang nakulong si Major Albert Peralta dahil wala nang naging update pa patungkol sa kasong ito.